So sa ating mga Tisoy, nandito tayo isa sa ating mga kabayang OFW. At the same time, dito sa ako OFW na nagbibigay parangal para po sa ating mga kabayang OFW na umabot sila ng 10 years pataas sa isang amo lamang. At kasama natin isa sa kaibigan natin, one of our guests. Pangalan po natin po, Madam? Joy Balyares. Joy Balyares Malyares. Lotus. Okay. Madam, kumusta po bilang isang OFW? Okay lang naman, pero siyempre, namimiss natin pamilya sa Pilipinas. So, sa ilang taon na tayo sa isang amo? 17 years and 6 months. 17 years and 6 months. Yun, grabe, napakatagal, no? So, gano'n pa na kayo kadalas umuwi sa Pilipinas? Ano ba lang? 3 times ko lang. 3 times lang sa loob ng 17 years. Ang last week ko is 2016. Tapos 17, 18, 19. Umuwi sana ng 19. Pero nag-pandemic. Ayan din. So hanggang ngayon, so 7 years. So bilang isang OFW, siyempre alam naman natin, so ito yung pinagkukunan natin ng source of income at the same time para po sa ating mga mahal sa buhay. Ano po yung, kumusta naman po ang, yung mga amo natin dito sa bansang Kuwait po? Alam mo, ang mga amo natin, gano'n lang talaga sila. Pero tayo, pag galit sila, galit ka. Ang resulta niyan, wala. So pag galit siya, ikaw, bababa ka. Yan mag-cool down ka. Kasi pag sasalungatin mo yung galit nila, wala, magsasalpukan kayo. Yun. Isa pa, pag sa trabaho, pag sinabi nila na gawin mo ito, gawin mo yan, okay, gawin mo. Thank you. Sabi sila sa'yo ng thank you. Kasi dahil alam nila mag-thank you rin sa'yo. Alam din nila mag-thank you. So, yun po talagang sir, marunong kang actually, yung pasensya talaga bilang isang OFW, dapat natin kasama sa atin yan. Yun ang mga key points natin at saka tools para po ay tayo po ay mamanatili sa isang amo lamang. Kagaya ng sabi ni ate, kapag sila ay galit, dapat ikaw makipagkumbaba. So, maganda. So, ano po yung masasabi mo sa ating mga kababayan regarding sa mga kasambahay? Ano po yung masasabi mo? Ang masasabi ko lang, lalo na sa mga nag-apply at saka on the way na, ang masasabi ko lang, una, wag kayong mag-open ng DO sa amo nyo. Pasalamat kayo kung mag-open ng amo nyo. Although nasa kontrata yan. Pero wag nyo i-open yan dahil ay isipin nila ay hindi ka nagpunta dito para magtrabaho. Para maglakwatsa ka. So, siyempre tayo kailangan natin ng trabaho. Hindi wag natin anuhin yan. Doon na tayo manghingi niyan. Mga 3 months, 4 months, gano'n. Kasi pag sinasabi mo, Madam, day off ko, hindi magbibigay ng day off yun. Kahit nakakontrata yan. Yun. So, kailangan hayaan mo sila ang magbigay. Yun. Kami nga matagal kami nakadito. Kaya naman tayo ng day off. Oo naman. Ayun. So, pag manghingi kami, hindi naman, siyempre, magastos din, di ba? Unlike lang kung nasa bahay ka lang, so wala kang gastusin, siyempre, libre naman lahat. So, bakit ka pa kailangan lumabas para gumasto? So, instead na i-spend mo, ipadala mo na lang sa Pilipinas, di ba? Yun. Hindi naman kami palaging lumalabas. Ayun. lang. So, maraming salamat po, Madam. Sa isa nating kabayan ay napaunlakan tayo ma-interview regarding po, umabot pa tayo ng 17 years sa isang amo lamang. Ito po, sa isang example, halimbawa, ito po ang ating mga overseas Filipino workers, isang bayani na dito lang yan sa bansang Middle East. Kaya, ito po ang inyong lingkod, Dudong Disoy, at lagi pong tandaan po at pasensya, kagaya po na sabi ni ate, bigyan yung magpakumbaba lagi para po tayo ay siyempre tumagal sa mga amo natin. Ayan po, maraming salamat po, Madam Joy. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat po, Ted.